الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, aming mga minamahal na mga mag-aaral, ngayon po ay nasa ika-4 na aralin ho tayo. Ayan, Ad-Darsur Rabi'. Aralin ho natin ang ika-4 na aralin ng ating online Faraid course. Ayan. So as usual, sisimulan ho natin ito sa kabuuan ng araling ito. So ano nga ba ang kabuuan ng araling ito? Una ay mayroong tagapagpigil ng mana sa bawat lehitimong tagapagmana bukod sa laglagan sa pagitan nila. Ayan. So nung nakaraan, sa mga nakaraan nating aralin, partikular doon sa ikalawang aralin, inaral natin doon ng bahagya yung nangyayaring laglagan sa pagitan ng mga tagapagmana. Ayan. So hindi lang po yun ang paraan para ang isang lehitimong tagapagmana ay malaglag sa kanyang pagmamana o mapagkaitan ng mana, kundi mayroon din pong ibang kadahilanan. Ayan. So ito po yung aaralan natin sa araling ito. Then ikalawa, ang pagkakaiba ng relihiyon sa pagitan ng tagapagmana at ng magpapamana ay tagapigil ng pamana. So ito na po, no? Isa na po doon sa tagapagpigil ng mana, bukod doon sa laglagan sa pagitan ng mga tagapagmana na kung tawagin ay hajb, ayan, ay ang pagkakaiba ng relihiyon. Ayan. So kapag ang magmamana at yung magpapamana ay magkaiba po ang kanilang relihiyon, so yung pagkakaiba po sa pagitan nila ng relihiyon ay tagapigil po. Pipigil po yun sa bawat isa sa kanila na makapagmana mula sa isa. Ayan. Halimbawa ng mag-ama, o di kaya ay mag-asawa, o di kaya ay magkapatid. So kapag ang isa sa kanila ay kafir o hindi Muslim, Muslim yung isa tapos yung isa ay Hudyo o di kaya ay Kristiyano o ano pa mang relihiyon na mayroon siya, so yung pagkakaiba sa pagitan nila ng relihiyon ay tagapagpigil po yun ng pagmamana. Ayan. So sa parihong dako. Ayan. Ang Muslim, ibig sabihin, ay hindi magmamana mula sa hindi Muslim at ang hindi Muslim ay hindi rin magmamana mula sa Muslim. Ikatlo ay ang pagkaalipin ng isang tao sa isang amo ay tagapagpigil ng pagmamana sa pagitan nila. So gayon din po yung pagkaalipin. Alam natin na ang isang alipin ho ay kung tutuusin ay wala po siyang pagmamay-ari na anuman, kundi siya ang pagmamay-ari. At ang anumang mayroon sa kanya ay pagmamay-ari din ng nagmamay-ari sa kanya. Kaya wala po siyang ari-arian o wala po siyang pag-aari. Ayan. Kundi siya ay pag-aari ng kanyang amo. Ayan. So wala pong pagmamana sa pagitan nila. So pumipigil po yon sa pagmamana mula sa isa't isa. Then sunod ay ang pagpaslang ng tagapagmana sa taong magpapamana sa kanya ay tagaharang o tagapigil ng pagmamana niya. Ayan. So ibig sabihin, kapag nangyari ang pagpatay, halimbawa ang isang magpapamana ay pinatay siya halimbawa ng kanyang tagapagmana at ito ay napatunayan. So ang pagpatay ng tagapagmana sa magpapamana sa kanya, ito ay tagapigil o tagaharang ng pagmamana. Ayan. Mula doon sa kanyang pinatay na magpapamana sa kanya. Ayan. So hindi po sila vice versa. Ayan. Ibig sabihin, yung pinatay
ay hindi po katulad ng pumatay. Ang pumatay lang po ang mapipigilan mula sa pagmamana doon sa kanyang pinatay. Ayan. Pero yung pinatay ay hindi po mapipigilan o wala pong tagapagpigil sa kanya na makapagmana doon sa pumatay sa kanya. Maring sumagi sa isip natin, paano mangyayari yun, Ustad? Namatay na ngayong tao, tapos magmamana pa siya. Mayroon pong mga pagkakataon, matatalakay din natin dito, na minsan pinatay ni Fulan si Fulan, kaya lang hindi kaagad ito namatay, kundi umabot pa ng ilang araw, for example. At noong ilang araw bago pa siya mamatay, ay mas naunang mamatay yung nagtangkang pumatay sa kanya. Ayan. So, yung nagtangkang pumatay sa kanya, naunang mamatay kaysa kanya, ay magmamana siya mula sa tao na yon o mula sa pumatay sa kanya na yon. Ayan. At pagkaran halimbawa, sa kanya siya namatay dahil doon sa sugat, for example, na kanyang tinamo na ginawa ng pumatay sa kanya. So, yun po yung kabilang sa pagkakataon na maaring makapagmana ang pinatay gawa ng mas nahuli siya mamatay kaysa pumatay sa kanya. Ayan, so ganun po yun. Kung magkataon na mas mauna yumao ang pumaslang kaysa pinaslang, ay magmamana ang biktima. So ito na po yung kanina, no? Yung aking ipinaliwanag, siya na po yung nilalaman ng number 5. Ayan. Number 6, kung ang pagkakapaslang ng tagapagmana sa pagmamanahan niya ay naayon sa katarungang itinakda ng Islam, ay makakapagmana siya. Halimbawa, ay pumatay, for example, yung anak. Ayan, pumatay yung anak ng hindi makatarungan na pagpatay, for example. So, kailangan niyang magbayad ng buhay. Ayan, buhay ang inutang niya. Kaya naman, buhay na rin ang kanyang pambayad. Ayan. So, pinangunahan ito halimbawa ng kanyang tatay, ng kanyang magulang, ang pagpapabayad sa kanyang anak ng buhay, katulad ng kanyang inutang. So, kung may ari-ari ang naiwan yung kanyang anak, ay magmamana pa rin yung tatay kahit pa siya yung nanguna o siya yung binigyan siya ng authority na siya na ang halimbawa tumupad ng batas, ayan, sa kanyang anak. Ayan. So, magmamana pa rin po siya mula sa kanyang anak kahit pa siya ang pumaslang sa kanyang anak gawa ng ito ay nangyari sa makatarungan na kadahilanan na siya yung itinakda ng Islam. Yun yung tinatawag na qisas. Ayan. Ang lahat ng ito ay may batayan mula sa Quran at sa Sunnah sang-ayon sa pagkakaunawa ng mga salaf as-salih. So, ang ating relihiyon ay hindi po ito katang-isip lang. Ayan, kung ano yung naiisip ng mga tao o ng mga Muslim at yun ang kanilang isinasa batas, kundi ito po ay sang-ayon sa pagkakasaad nito sa Quran at sa Sunnah ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi sapat yun, kundi kalakip nito ang tamang pag-unawa. Ang tamang pag-unawa sa Quran at sa Sunnah ay walang iba kundi sang-ayon sa pag-unawa ng mga salaf as-salih. Sila yung mga sahaba at yung sumunod sa kanila na mga tabi'un at yung sumunod sa kanila na mga atba'ut tabi'in. Ayan. Then next, number 8, last but not the least, na kabuuan ng araling ito, bibigyan natin halimbawang sitwasyon ang bawat isa sa tatlong tagapagpigil ng pagmamana. So, nabanggit dito yung tatlo. Una, yung pagkakaiba ng relihiyon, pagkaalipin at yung pagpatay. So, bibigyan natin ito ng mga kani-kanyang halimbawa para mas lalo nating naiintindihan. Although, dito sa kabuuan ng aralin ay pahapyaw na nating napaliwanag at mayroon na tayong ideya, sumadali na lang. Ayan, ang pagtalakay nito kapag pumunta na tayo doon sa detalyado ng aralin. Ayan. So yan ang kabuuan ng aralin, aming mga minamahal na kapatid. Ngayon ay isa-isahin natin ang ating mga nabanggit. Ayan. So ito na. Mawani'ul irthi as-salasa. Ayan. So ang tawag dito ay mawani'ul irth, ang tatlong tagapigil o tagaharang ng pagmamana. Ayan. So, tanda natin yung tatlo na yon. So, Arabic, no? Basahin natin yung Arabic. Lil-irthi thalathatu mawani'a wahiya ikhtilafu din wal-riq wal-qatl. Ano ibig sabihin nun? May tatlong tagapigil ng mana at sila ay ang pagkakaiba ng relihiyon, pagkaalipin at ang pagpatay. So, yun na po yung ating binanggit kanina. Then next, فمتى وجد واحد منها في شخص صار كالمعدوم فلا يرث ولا يؤثر على غيره من الورثة. Ayan, ano po ang ibig sabihin nun?
Kailanman umiral ang isa sa kanila sa isang tao, ay magiging parang wala. Ibig sabihin, kapag umiral ang isa sa tatlong ito, pagkakaiba ng relihiyon at yung pagkaalipin, o di kaya yung pagpatay, pag umiral ang isa sa tatlong ito sa isang partikular na tao, so parang wala na rin siya. Bakit? So hindi siya mapapabilang sa mga lehitimong tagapagmana. Tuluyan na siyang maaalis sa listahan ng mga tagapagmana. Ayan. Hindi siya magmamana at hindi siya makakaapekto sa iba bukod sa kanya kabilang sa mga magmamana. So walang dapat na alalahanin yung mga iba pang mga tagapagmana dahil hindi naman siya makakaapekto sa kanila. Ay baka kasi isipin ng ibang tagapagmana na ayan, madadamay tayo sa ginawa ng taong ito kahit di rin tayo makakapagmana. So hindi po ganun. Ayan. Wala taziru wa ziratu wizra ukhra. Hindi magiging kasalanan ng iba ang kasalanan ng iba. Ayan. So ganun po 'yon. Next, فأما اختلاف الدين فمعناه أن يكون أحدهما على ملة والثاني على ملة أخرى وهو مانع من الجانبين فالكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر. Ang Tagalog nito ay ang tungkol sa pagkakaiba ng relihiyon. Ang ibig sabihin nito ay magiging ang isa sa kanila ay sa isang relihiyon at ang ikalawa ay sa ibang relihiyon. So magkaiba yung relihiyon nila sa madaling salita. At yun ay tagapagpigil mula sa magkabilang panig. Ibig sabihin, si Muslim hindi magmamana mula sa kafir at si kafir ay hindi rin magmamana mula sa Muslim. Vice versa. Ayan. Kaya naman ang kafir ay hindi magmamana sa Muslim at ang Muslim ay hindi magmamana sa kafir. Ayan. So ganun lang po yun. Kasimple, mga minamahal namin mga mag-aaral. Ayan. The next, ito ang halimbawa. Pumanaw si Pedro na isang Kristiyano, anak niya si Ahmad na isang Muslim, o sino man ang mas naunang mamatay sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay nakapag-iwan ng kayamanan o ari-arian at dahil magkaiba sila ng relihiyon ay hindi sila magmamana sa isa't isa. So ibig sabihin kung namatay si Pedro na ama ni Ahmad, kahit mayaman pa ito, hindi magmamana mula sa kanya si Ahmad. Katulad din kung paano halimbawa si Ahmad ay namatay, mayaman siya, ay hindi rin magmamana sa kanya si Pedro. Ang dahilan ay ang pagkakaiba ng relihiyon. Ayan. So yan ang halimbawa. Ito yung batayan mula sa hadith ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yarithu al-muslimu al-kafira wa la yarithu al-kafiru al-muslima. Rawahu al-Bukhari. Ano po ang ibig sabihin nun? Sinabi ng propeta, pagpalang inawa siya ni Allah at payapain, hindi magmamana ang Muslim sa kafir at hindi magmamana ang kafir sa Muslim. Isinalaysay ni Bukhari. So mayroon pong batayan mula sa hadith, authentic na hadith ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayan. Next. وأما الرق فهو وصف يكون به الشخص مملوكا وهو مانع من الجانبين فلا يورث. Ang ikalawa, ang pagkaalipin naman, ayan, yun yung pagkaalipin, no? Ang pagkaalipin naman ay larawan ito na kung saan sa pamamagitan niya ay magiging pagmamay-ari ang tao. Ibig sabihin siya ay hindi malaya kundi alipin. Pagmamay-ari siya ng isang tao. At yun ay tagapagpigil mula sa magkabilang panig. Kaya naman hindi siya makakapagmana. Hindi mamamanahan ang isang alipin. Ayan. At yung alipin ay hindi rin makakapagmana mula sa kanyang amo. Ayan. So, bakit? Kasi pagmamay-ari siya ng kanyang amo. So, wala naman talagang mamanahin yung kanyang amo mula sa kanya. Bakit? Dahil wala namang ari-arian, wala namang pagmamay-ari yung alipin na yun. Dahil siya mismo na alipin at kung anumang mayroon siya, pagmamay-ari ito ng amo niya. Ayan. فلا يرث المملوك من سيده ولا سيده منه لأن السيد يملكه ولا يملكه شيئا. Ayan. So ano ang ibig sabihin nun? Hindi magmamana ang alipin mula sa kanyang amo, hindi ang amo niya mula sa kanya dahil ang amo ay pagmamay-ari siya at ang alipin ay walang anumang pagmamay-ari. Ayan. So yun po yun, no? Aming mga minamahal na kapatid. So napakabilis intindihin kasi nauna nang ipaliwanag doon sa kabuuan ng ating aralin. Ayan. Then next, ito yung halimbawa. Pumanaw si Ahmad na amo at nakapag-iwan siya ng kayamanan o ari-arian at si Zaid ay alipin niya.
hindi magmamana sa kanya si Zaid dahil ang pagkaalipin ay tagapagpigil ng pagmamana mula sa kanyang amo. Ayan. So, dito may kayamanan na naiwan si Ahmad. Kaya lang hindi makakapagmana si Zaid mula sa kanya dahil alipin lang siya. Sa halip ay kabilang siya sa ari-arian na dapat paghati-hatian ng mga tagapagmana. Itong si Zaid na alipin ni Ahmad. Sa halip na siya ay makapagmana, ay mamanahin pa siya. Ayan, kabilang siya sa mamanahin. Ayan. The next, ito yung dalil mula sa Quran. Qala Allah Ta'ala, ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. Ayan. Ano ang ibig sabihin nun? Sinabi ng kataas-taasang Allah, ibinigay ni Allah na halimbawa ang isang alipin na pagmamayari na wala siyang kakayahan sa anuman. So, ibig sabihin, wala siyang anumang uri ng kakayahan. Ay, kabilang na doon yung hindi siya maaaring makapagmana at hindi siya mapagmamanahan. Ayan. Then next, وَأَمَّا الْقَتْلِ فَهُوَ إِهْرَاقُ الرُّوحِ وَالْمَانِعُ مِنْهُ مَا كَانَ بِغَيْرِ حَقٍّ سَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا أَمْ غَيْرَ عَمْدٍ وَسَوَاءٌ كَانَ مُبَاشَرَةً أَمْ غَيْرَ مُبَاشَرَةٍ أَمْ بِسَبَبٍ. Ayan. So, ang ikatlo ay ang pagpatay. Ayan. Ang pagpatay naman, siya ang pagpapadanak ng kaluluwa. At ang tagapagpigil nito ay ang anumang hindi karapat-dapat. So yun yung sinabi natin kanina, na kapag hindi karapat-dapat, ayan, ibang usapin kapag makatarungan yung pagpatay sa kanya. Pareho kung ito man ay sinasadya o hindi sinasadya. So kahit pa hindi sinasadya, pag hindi makatarungan yung pagpatay sa kanya, ay mapagkakaitan ng mana yung pumatay. Ayan, kahit na hindi pa ito sinasadya. So mas lalo kung ito ay sasadyahin. Pareho kung ito man ay direkta o hindi. Pareho kung nagutos siya o siya mismo yung gumawa nito na pumatay doon sa magpapamana sa kanya. Ayan. O di kaya ay sa isang kadahilanan. So yun nga, no? Pareho kung mismo siyang gumawa o di kaya inutos niya o di kaya ay gumamit siya ng ano pa man dyan na maaring ikamatay ng tao na yun. Halimbawa ng pagpapakain ng lason, ayan. So ito ay consider pa rin na pinatay niya dahil siyang nagpakain ng lason sa kanya. Kaya kapag napatunayan ito, ay hindi siya makakapagbana doon sa taong magpapamana sana sa kanya. Ayan. So dito, kung mapapansin natin ay bawal na isipin halimbawa ng isang tao na makakapagmana doon sa magpapamana sa kanya. For example, na patayin ko na lang para mapabilis yung aking pagkuha doon sa aking mana. So pag inisip niya yun, mas lalong hindi siya makakapagmana pag napatunayan yan. Wa huwa mani'un min janibin wahidin janibil qatil falqatilu la yarithu min al-maqtul. Ayan, ibig sabihin, at ito ay tagapagpigil mula sa isang banda. Ayan, sa banda ng nakapatay. So, yung nakapatay ang pipigilan niya. Kaya ang nakapatay ay hindi magmamana mula sa napatay. Ayan, yung ipinaliwanag natin kanina. The next, وَأَمَّا الْمَقْتُولُ فَيَرِثُ مِنَ الْقَاتِلِ مِثْلُ أَنْ يَجْرَحَ أَحَدُ الشَّقِيقَيْنِ أَخَاهُ جَرْحًا مُمِيتًا ثُمَّ يَمُوتُ الْجَارِحُ قَبْلَهُ فَيَرِثُ مِنْهُ الْمَجْرُوحُ حِينَئِذٍ. Ayan, حِينَئِذ yan. Ayan. Anong Tagalog nito? Subalit ang napatay ay magmamana sa pumatay. Halimbawa, nasugatan ng isa sa dalawang magkapatid ang kapatid niya. Ang isa sa dalawang magkapatid, nasugatan niya ang kapatid niya ng nakamamatay na pagkasugat. Ibig sabihin, yung sugat na yun ay nakamamatay. Ayan. Pagkaraan ay namatay ang nakasugat. Ibig sabihin, yung gumawa doon sa nasugatan na kapatid niya ay mas naunang mamatay. Dahil halimbawa ay nadisgrasya. So mas nauna siyang mamatay kaysa doon sa kanyang dinisgrasya. Bago siya, no? Dahil doon ay magmamana sa kanya ang nasugatan sa oras na yun. So yun yung ating ipinaliwanag kanina na kung sakaling mangyari na mas naunang mamatay yung nagtangkang pumatay kaysa doon sa kanyang pinagtangkaang patayin, ay magmamana yung pinagtangkaang patayin habang siya ay buhay sa panahon na namatay ang nagtangkang pumatay sa kanya. Ayan. So, yun po yun. Amma al-qatlu bihaq fala yumna'u min al-irth mithlu an yaqtula muwarrithahu qisasan fayarithu minhu hinaid. Ayan. Subalit ang pagpatay na karapat dapat ay hindi ito pumipigil mula sa pagmamana. Halimbawa, pinatay niya ang magpapamana sa kanya bilang qisas. Ito yung paghihiganti.
ibig sabihin pagbabayad ng buhay dahil yun din ang inutang. Kaya magmamana siya sa kanya sa panahon na yun. Ibig sabihin, ito po yung halimbawa na ating tinalakay kanina doon sa kabuuan na kapag halimbawa inilagay ng tatay sa kanyang kamay ang hatol sa kanyang anak na pagbayarin siya ng buhay katulad ng kanyang inutang, so kahit pa yung ama ang pumatay doon sa kanyang anak, o di kaya yung anak sa kanyang ama bilang qisas ay magmamana pa rin siya. Ayan, mula doon sa kanyang napatay dahil karapat-dapat yon o makatarungan yon na pagpaslang. Ayan, so yun yung exemption to the rule. Dito sa pagpatay ay mayroong exemption. Ayan, ito yung halimbawa. Pinatay ng anak na si Zaid ang kanyang tatay na si Ahmad at nakapag-iwan ng kayamanan at ari-arian si Ahmad, at dahil sa si Zaid ay pinatay niya ang kanyang ama na si Ahmad, ay hindi siya magmamana mula sa kanyang tatay na si Ahmad. So ganun lang yun kasi. Ayan, hindi na kailangan ng paliwanag, napakalinaw na. Next, ayan, ito yung dalil, ito yung batayan. Ayan, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, laysa lil qatil shay' wa in lam yakun lahu warith fawarithuhu aqrabun nas ilayh wala yarithul qatilu syai'a, rawahu Abu Dawud. Ayan. So ano ang ibig sabihin nun? Sinabi ng propeta, pagpalain nawa siya ni Allah at payapain, walang makukuha na anuman ang pumatay. At kung wala siyang tagapagmana, ang pinatay. Kung walang tagapagmana, kung sakaling nangyari, ang tagapagmana niya ay ang pinakamalapit na tao sa kanya. So ito yung tinatawag natin na ar-rahim. For example, nagkataon na wala siyang tagapagmana doon sa kabilang doon sa 25. Bawasin na natin yung mu'tiq at yung mu'tiqa, yung tagapagpalaya kasi hindi naman siya alipin. So 23. So halimbawa, walang umiiral doon sa 23 dahil yung umiiral na isa sa kanila na siya dapat ang magmamana ay siya pala yung salarin, siya yung pumatay. Ayan, siya yung suspect sa pagpatay o pagpaslang sa kanya at napatunayan yon. So ngayon dahil siya ay nalaglag sa karapatan ng pagmamana, kaya naman yung kanyang ari-arian o yung kanyang kayamanan, ang magmamana nito ay ang rahim. Ayan, so naalala niyo yung tatlo, al-fard, at-ta'sib, ar-rahim. So papasok ngayon yung pagmamana ng rahim. Ayan, ibig sabihin ay ang pagkakamag-anakan. Ayan, so doon na po nagtatapos aming mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, mga mag-aaral, ang ating ika-apat na aralin. So, tatlo lang naman yung natutunan natin dito na parehong may batayan sa Quran at sa Hadith. Ibig sabihin, tatlo ang tagapagpigil ng pagmamana. Una, pagkakaiba ng relihiyon. So, wala nang chichiburityon. Pag magkaiba yung relihiyon, wala na. Totally, wala nang pagmamana sa pagitan nila. Ikalawa ay yung pagkaalipit. So ganun din yun. Hindi na rin mangyayari ang pagmamana sa pagitan nila. Ikatlo ay ang pagpatay. Kaya lang yung pagpatay ay kailangan ng details. Ayan. So mayroong mga exemption doon sa pagpatay. Ayan. So huwag nyo kakalimutan, sumagot sa ating post-test at gayon din ang ating long quiz na ginagawa ito kada pagkatapos ng 2 session. Ibig sabihin, aside from doon sa mayroon tayong post-test kada lesson, ay mayroon din tayong long quiz every after ng 2 lesson o aralin. Ayan. So hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.